Mga nilalang na hindi mo nakikita pero nasa tabi mo lang sila. Ibibigay ko muna ang listahan ng mga nilalang tapos isang mahabang kwento na pagsasama-samahin sila sa isang nakakakilabot na pangyayari. 1. Multo ng yumao. Mga kaluluwang hindi matahimik, madalas nasa tabi mo kahit hindi mo sila nararamdaman. Engkanto. Mga nilalang ng ibang dimensyon na maaring magtago sa paningin ng tao. Duwende. Maliit na nilalang na nakatira sa paligid, mabait o malupit depende sa trato mo sa kanila. 4. Kapre, higanting nilalang na mahilig manigarilyo, nakikita lang kapag gusto nilang magpakita. 5. Tikbalang, nilalang kalahating tao, kalahating kabayo na nanliligaw sa mga naglalakad sa kagubatan. Aswang sa anino, mga halimaw na dumidikit sa anino ng tao at kumukuha ng lakas o buhay. Mangkukulam, maaring nasa tabi mo lang pero nakatago ang anyo bilang normal na tao. 8. Mambabarang, tahimik nagbabantay, nag-abang ng tamang oras para sumpain ka. Mahabang kwento at kababalagan, mga nilalang sa likod ng hangin. Si Marco, isang delivery driver, ay pauwi na mula sa probinsya papuntang Maynila. Gabi na, madilim ang kalsada at tanging liwanag ng headlights ang nagsisilbing gabay. Habang nagmaneho, napansin niyang parang may humahaplos sa batok niya kahit sarado ang bintana ng sasakyan. Unay inisip niya na guni-guni lang ito. Ngunit nang sumilip siya sa rear view mirror, may batang babae na nakaupo sa likod. Maputla, walang emosyon at may mga mata na parang walang laman. Kinabahan siya at mabilis na lumingon. Wala na ito. Pagbalik ng tingin sa salamin, nakangiti na ang bata at mas malapit na sa kanya. Nagpreno si Marco at bumaba para magpahinga. Sa gilid ng kalsada may punong matanda na may amoy ng nasusunog na tabako. Kapre. Hindi man niya nakikita ng malinaw, ramdam niya ang malalalim at mabigat na presensya. Sumablay ang paghinga niya nang biglang gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Habang nakatitig siya sa puno, may duwendeng dumaan sa paanan niya, tumingin sandali at naglahong parang usok. Sinundan niya ng tingin hanggang sa makarinig siya ng mabigat na yabag mula sa kagubatan. Doon niya natanaw ang isang tikbalang na nakatayo, nakatingin sa kanya na parang gusto siyang sundan. Agad siyang bumalik sa sasakyan, ngunit pagpasok niya, ramdam niyang may humawak sa balikat niya. Hindi niya makita, pero malamig at mabigat ang kamay na iyon. At sa di kalayuan, may babaeng nakaputi na tila lumulutang, isang multo, nakatingin sa kanya at nakangiti ng may lihim na galit. Nagpatakbo siya ng mabilis, ngunit habang lumalayo, napansin niyang sumusunod ang anino niya at kumikilos ng mag-isa, humihiwalay ito sa katawan niya. Doon niya napagtanto, isang aswang sa anino ang kumakapit sa kanya. Pagdating sa Maynila, pagod na pagod si Marco. Akala niya tapos na, ngunit pagpasok sa bahay, nakita niya sa salamin ang refleksyon niya. At sa likod, lahat ng nilalang na nakita niya sa daan ay naroon, nakatayo at nakangiti. Mula noon, hindi na siya naglalakbay mag-isa sa gabi. At minsan, kapag nakaupo siya mag-isa sa sala, nararamdaman pa rin niya ang malamig na hiningatok at may mga matang nakatingin mula sa dilim. Unang gabi, gabi na nang umalis si Marco mula sa probinsya. Walang ibang sasakyan sa kalsada at tanging liwanag mula sa headlights ang pumapawi sa dilim. Habang bumabaybay sa isang bahagi ng kalsadang may punong kahoy sa magkabilang gilid, napansin niya na tumitigil ang hangin, parang may humaharang. May biglang dumampi sa batok niya, sobrang lamig, parang yelo. Pinilit niyang huwag lumingon, pero nang sumilip siya sa rearview mirror, may batang babae sa likod. Mahaba ang buhok, nakalugay at putlang-putla ang balat. Hindi ito gumagalaw. Pero ang mga mata, itim na puro dilim ay diretsong nakatatitig sa kanya. Paglingon niya, wala na. Ngunit nang bumalik ang tingin sa salamin, mas malapit na ito sa kanyang balikat at bahagyang nakangiti, ipinapakita ang ngipin na parang punit-punit. Kapre, dahil kinikilabutan, huminto siya sa gilid para magpahinga. Doon niya naamoy ang matapang na usok ng tabako. Sa tabi, isang matandang puno ng balete ang nakatayo. Kahit walang tao, ramdam niya ang bigat ng presensya. Ang hangin ay parang mas mabigat sa paligid ng puno at mula sa pinakataas, may dalawang nag-aapoy na mata na nakamasid sa kanya. Hindi gumagalaw ang anino ng puno kahit may ilaw ng headlights. At doon niya napagtanto, hindi anino iyon ng puno, anino iyon ng kapre na nakayuko, naninigarilyo at nakangisi sa kanya. Duwende. Habang nakatitig sa balete, may naramdaman siyang kumikiskis sa paa niya. Pagtingin niya sa baba, isang maliit na duwende ang tumatakbo. Kulubot ang mukha, kulay lupa ang balat, at ang mata ay parang perlas na walang puti.
Naglakad ito paikot sa paa niya, hinahaplos ang sapatos, tapos biglang naglaho na parang usok. Ngunit narinig niya mula sa ilalim ng sasakyan ang maliliit na yabag, parang may sumama sa kanya. Tikbalang pag-ikot ng tingin niya sa kabilang bahagi ng kalsada, may siluetang matangkad na may ulo ng kabayo. Tikbalang. Nakatayo ito sa gilid ng daan, halos 2 metro ang taas. Hindi gumagalaw pero ang mga mata ay kumikislap ng pula sa dilim. Sa bawat pagbuntong hininga ni Marco, tila sumasabay ang paghinga ng tikbalang at bawat kislap ng headlights ay nagpapakita ng kaunting paglapit nito. Multo ng babae, muli siyang pumasok sa sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ngunit sa gilid ng daan, may babaeng nakaputi, haba ng buhok, nakayuko at parang lumulutang. Hindi niya gustong titigan pero sa gilid ng mata niya, nakita niyang nakasunod ito sa bilis ng sasakyan. Bawat liko niya, andoon pa rin ito. Hanggang sa dumiretso siya at biglang nawala. Pero sa loob ng sasakyan, naamoy niya ang bulok na sampagwita, tanda ng presensya nito. Aswang sa anino. Sa pagdating niya malapit sa siyudad, napansin niya ang anino niya sa dashboard. Pero kakaiba, gumagalaw ito nang hindi niya ginagalaw ang katawan. Minsan, nakataas ang kamay, minsan nakayuko, minsan nakanganga na parang gutom. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib at ang mga daliri niya ay unti-unting nanlalamig. Naalala niya ang kwento tungkol sa aswang sa anino. Isang nilalang na kumakapit sa anino ng tao para sipsipin ang lakas nito hanggang tuluyang mamatay. Pagdating sa bahay, pagdating niya sa apartment, pagod at pawisan, dumiretso siya sa salamin para maghilamos. Ngunit sa refleksyon, nakatayo sa likod niya ang lahat ng nilalang. Ang batang babae, kapre, duwende, tikbalang, babaeng multo, at ang kanyang anino na may sariling galaw. Lahat ay nakangiti. Lahat ay tila sabay-sabay na humihinga sa batok niya. At mula noon, hindi na siya naglalakbay mag-isa sa gabi. Pero kahit sa liwanag ng araw, minsan sa gilid ng mata niya, may nakatayo, nakamasid at naghihintay lang ng pagkakataon. Paalala, ang aking mga video na ina-upload dito po sa YouTube ay hindi po para manakot. Ito po ay for entertainment purpose only. Maraming salamat po.